Bilisan nyo! Kailangan matapos ang kahon na yan. Opo! Dahil bukas gagamitin na yan. Opo naman, tagasalit yan ha. Ito. O ikaw, Marco. Mukhang nasasanay ka na dyan sa hawla mo, ha? Abot mo sa akin yung ano. Marco. Ano, ramdam mo na ba ang pagiging unggoy? Oh, yan. Ano pagkain mo? Isang piling na saging. O di ba, paborito yan ng mga unggoy? Magpakabusog ka dahil bukas ka na uli kakain. Yan. Bukas nga pala tayo papuntang Maynila. Kayong tatlo ni Lastic at Obet, ipadadala ko sa itatayo natin pere doon. Siguradong malaking atraksyon kayo doon, lalo ka na. Yan kahon na ginagawa nila para sa iyan. Diyan kita ikukulong habang papunta tayo sa Maynila. Ano po? O bakit? Tangal ka? Ha? Kasya ka dyan. At saka ginawa yan para sa mga hayop na tulad mo. Huwag kang mag-alala. Nakikita mo naman na may 4 na butas yung kahon, kaya makakahinga ka dyan. Okay na to, patapos na. Huwag niyo po gawin sa akin yun. Tao po ako yun. Hindi po ako hayop. Hindi ka tao. Dahil walang taon, tad-tad na makapal na balahibo sa buong katawan. Basta buo na ang desisyon ko. At huwag mong tatangkaing mag-ingay o humingi ng tulong, ha? Dahil hindi ako magdadalawang isip na i-dispatcha ka. Hawak kong karamihan sa mga tao ng barko. Kaya walang kakampi sa'yo. Ito to. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Milen, handa na ba yung bag na dadali natin sa ospital? Oo, Bernard. Ipinatong ko dyan sa ibabaw ng sewing machine, yung bag. Ay, ano nga pala sabi ni Nanay Yoli? Nagkabalay na ba si Tatay Danilo? Nag-text sa akin si Mama. Sabi niya, gumalaw na daw ang mga daliri ni Papa. Malamang pagkatapos nun magkamalay na siya. Kuya Bernard! Elaine, bakit? Parang nagmamadali ka. Nabalitaan mo na ba? Ngayon ang alis ni Mang Pulang papuntang Maynila. Kasama niya si Marco. O ano naman ngayon? Buti nga yun Para tuluyan ang mawala sa landas natin ng unggoy na yun. Kasama ni Mang Pulong? Si Marco? Kinuha ni Mang Pulong si Marco, ate, para sa side shows niya sa perya. Ano? Bakit niyo ginawa yun? Hindi niyo ba alam kung ano pwedeng gawin ni Mang Pulong sa kapatid ninyo? May kaibigan ako sa perya niya, si Lastica. Madalas niyang ikwento sa akin na malupit si Mang Pulong. Mapang-abuso. Tapos, hinayaan niyo mapunta sa kanyang kapatid ninyo? Tama na nga yan, Milen. Saka hindi naman namin kapatid si Margo, So bakit kami mag-aalala sa kanya? Ano ngayon kung pahirapan siya ni Mang Pulong? Hindi na natin problema yun. Paano na lang pag uwi ni Tatay Danilo? Anong sasabihin niya sa kanya pag hinanap niya si Marco? Napag-usapan na namin ni Mama yan. Palalabasin namin na naglaya si Marco. Kami na bahala kay Papa. Pero Bernard, sigurado nga hanapin ni Tatay Danilo si Marco. Pwede ba? Huwag mo nang pakitin sa akin ang pangalan ni Marco. Tandaan mo, hindi na siya parte ng pamilyang to. At ngayon, naritong buhay ni Marco Antonio, itinakda ng kapalaran dito sa ating dulang mga ginintuang kasaysayan. Ang init at ang sikip. Kukunin ko yung rosaryo. Diyos ko. Hanggang kailan po ako dito sa loob ng kahon na ito? Kung tatuhin po nila ako parang hayop. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako.
Hindi ako makatulog. Maalon. At saka, parang nadutuwal ako. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Sana matapos na po itong paghihirap ko. Sandali. May gumagalaw doon. Ha? Tingnan mo nga. Gagaling yun sa kahon na yan, oh. Yung ano. Sabi ni Gab, huwag daw natin gagalawin yan. Eh, Tulong! oh, Tulong! may tao sa loob. Buksan natin. Naku nga, delikado. Ano? Eh, bakit naman? Eh, si Mang Crispo lang may-ari niyan eh. Eh, ano ngayon kung si Mang Crispolo? Eh, may tao nga sa loob. At saka bawal yan. Sandali. Paano nakalusot yan dito? Ha? Kasabwat ba si Kapitan? Teka, bubuksan ko. Pakiabot ng barita de Cabra. O sige. Pero ikaw ang magpaliwanag dyan kay Kapitan, ha? Oo. Sige, tukapin mo na. Sandali. Ha? Tukapin mo, sige. Ah, Dali. Ito na. teka. Pare, tao nga ito, ah. Taong laman ito. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Bakit ganyan ang tsura niyan? Oo nga. Tulong! Tulungan niyo ako! Oh, diyan ka lang muna, ha? Huwag kang magpapakita kay Kap. Ito pagkain, oh. Kumain ka muna. Salamat. Ah. Boss! Ano po nangyayari? Tulong na! Titigil ako! Diyos ko po. Hawa ko kumaigi itong rosaryo. Ano pong nangyayari? Kailangan kong makita kung anong nangyayari sa itaas. Bumangga pala ang barko namin sa isa pang barko. Nasusunog na rin ang buong paligid. Anong gagawin ko? Paano ako makakatakas dito? Diyos ko po! Tulungan niyo po ako! Pakiusap! Ano pa gagawin natin? May lifeboat doon! Dali! At ngayon, naritong buhay ni Marco Antonio, itinakda ng kapalaran, dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Kung ganon, isa ka sa mga pasahero na lumubog na barko na papunta sana Maynila. Kasama mo ba ang pamilya mo? Hindi po. Ang kasama ko po, yung amo ko. Dadalhin po sana niya ako sa Maynila para doon po magtrabaho sa itatayo po niyang perya. Ipapakilala po niya ako bilang taong unggoy sa isa sa mga side shows ng perya. What? Hindi dapat pinagkakatuwaan ng mga katulad mo. Kahit kailan hindi naging entertainment ang panghahamak ng kapwa. Tama po, Dok. Ay, siya nga pala. Ako si Monching. Siya naman ang amo ko, si Dr. Aguada de las Heras. Ang pinakasikat at pinakamagaling na dermatology sa buong Pilipinas. Ako naman po si Marco. Marco Garay. Taga Negros po ako. Taga saan ka sa Negros? Para sa ganun maipaalam ko sa pamilya mo. At para matulungan kitang makabalik sa inyo. Huwag na po, Dr. Aguada. Ayoko na pong bumalik sa kanila. Pagmamalupitan lang po nila ako. Ang totoo po niyan,
Ampun lang po kasi ako. At yung mga nakagisnan kong ina at mga kapatid, ibinenta po ako sa may-ari ng perya. Ibinenta? Ang lupit naman nun. Kaya ayoko na pong bumalik sa pamilya ko. Miserable lang po ang buhay ko sa kanila. Maghahanap na lang po siguro ako ng matitirhan ko. At mapagtatrabahuhan dito. Don't worry. Tutulungan kitang makahanap ng trabaho at matitiran mo. Maraming salamat po, Dr. Aguada. Tatanawin ko pong malaking utang na loob ito sa inyo. Tita Guada! Am I late? No, dear. You came just in time. Oh, kumusta ka naman, Sanya? Any news? Actually, nagpunta ako dito to share the good news. You know what, Tita? Our Guada hair removal cream is now approved by the Food and Drug Administration. Oh, that's great! So, may plans na ba ang marketing department para sa launching ng new products? Oh, I just talked to Luisa, the marketing manager, and she said na all set na raw ang launching this month. And we already got 3 celebrity endorsers for the product. Amazing! Oh, Sanya, make it happen! I will be part of the marketing team. So I'll guarantee you, Tita, a successful grand launching, okay? Ako pa ba? I never fail. I know. Subok na kita, Sanya. Kaya never ako nangamba sa mga product launches natin dahil alam ko magiging successful dahil sa'yo. Oh, thanks for the trust, Tita. And I promise, mas pagbubutihan ko pa ang trabaho ko para pagdating ng araw na ako na ang humahawak ng De Las Heras Medical Group. Mapapanatili ko ang current #1 standing natin sa medical world. Okay. Tita Guada, marami na ako napatunayan at marami pa akong plano para sa company. That's why I'm the most qualified to hold the highest position in the future. And I will make you proud, Tita Guada. Oh, well, I just want to thank you for joining me tonight, Attorney Reynante. It's a pleasure to have a sumptuous dinner at the beach with you, Guada. Tama-tama, sa almost 50 years of friendship natin. Oh, yeah. Sinasamantala ko na ang pagkakataon na makasama ang lahat ng mahalagang tao sa buhay ko. Dahil alam naman natin, maiksi lang ang buhay. And you'll never know kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Don't worry. Hahaba pa ang buhay mo. I doubt it, Reynante. Walang imposible sa Panginoon. Marami ka pang dapat gawin, Guada. The company needs you. Oh, speaking of that, wala pa akong napipisil na magmamana sa kumpanya ko sakaling mawala na ako. All the while, I thought it was Dr. Sanya Montero. Yes. Marami nang napatunayan si Sanya sa kumpanya. And she's one of the top doctors in the Philippines. Hindi rin matatawaran ng dedication and loyalty niya. Pero, kasi naman, Reynante, a part of me saying that Sanya is not a good choice. Paano mo nasabi? Hindi pa rin ba niya nakukuha ang tiwala mo? Maybe, tiwala ako sa kanya pagdating sa kanyang trabaho. Pero hindi lang yun ang hinahanap ko sa isang tao eh. Humility. Humility is also important. And sadly, hindi ko pa yun nakikita kay Sanya. Well, ako, nakita ko naman ang dedication ni Sanya sa trabaho at sa kumpanya. From the day na nakilala mo siya at tinulungan, nakita ko kung paano siya mag-evolve mula sa gusgusing bata hanggang sa maging isang mahusay na dermatologist. Pero kung hindi mo siya nakikita bilang susunod sa yapak mo, wala akong magagawa. Matalino si Sanya. I know, kaya niya ako higitan pagdating sa achievements.
Kaya hindi na niya kailangan ng kumpanya ko. So, anong plano mo, Guada? By the way, how's Marco? Well, tingin ko naman, he's doing great. Masipag siya, hindi mareklamo, at higit sa lahat, mapagkumbaba. I want to test his honesty, Reynante. I want to know kung mapagkakatiwalaan ba siya o hindi. At ngayon, naritong buhay ni Marco Antonio, itinakda ng kapalaran dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Kumusta na kaya si Papa? Sa totoo lang, namimiss ko na siya. Pero hindi na ako pwedeng bumalik. Pagod na ako sa mga pang-aapinin ng Mama at ng mga kapatid ko. Pa ako sa resort ni Tita Guada sa Batangas. Pero pabalik na rin ako ng Maynila. Yeah. I will meet you by tomorrow then, okay? Oh, anyway, pagbalik ko, I'll meet some Naku. Ano ba yan? Sorry po, ma'am. Pasensya na po. Kasi naman, tumingin ka sa dinaraanan mo. What the heck are you? Ano po, ma'am? Empleyado ka ba rito? Sino ba nag-hire sa'yo? You look... Oh gosh, so disgusting! Ako ang nag-hire sa kanya, Sanya. What? Are you kidding, Tita? Of course not. Ano bang masama kung i-hire ko siya? Masipag naman siya. Kaya naman niya ang trabaho sa resort. Pero, Tita, hiring employees like him, hindi ba matatakot sa kanya yung ipag-empleyado? Eh kasi, tingnan mo naman, kung ako ang tatanungin, you know what? I'm so disgusted with his face. Look at him. So, you're disgusted. Ganyan din ba sinabi mo kay Anthony? Isa ka ba sa mga taong humusga sa kanya kaya nagpakamatay ang anak ko? Sorry, Tita. I don't mean it. I'm so disappointed with you, Sanya. Tita. Marco. Ma'am. Bakit ka ba nagbabandali? Ano ba yung hawak mo? Ma'am, kasi po, nakita ko po itong maliit na bag na ito sa tabi po ng puno ng nyug sa hindi po kalayuan. Hindi ko po alam kung sino ang pagsusulian ko nito. Mukhang importante po sa totoong may-ari ang laman ng bag na ito. Kaya hinanap ko po kayo agad. Sige, akin na. Ito po, ma'am. Marco, salamat.
Mamaya, kakausapin kita. Ano kayang magiging papel ni Aguada at Sanya sa buhay ni Marco? Mga ginintuang kasaysayan. Ganun po ba, ma'am? Yes. Alam mo, kung nabubuhay lang si Anthony, halos magkising edad kayo. Aaminin ko, na unang kita ko pa lamang sa'yo, gumaan na ang loob ko. Kasi nakikita ko sa'yo ang aking anak. Bakit po siya namatay? He took his own life. Dahil sa mga taong hinusgahan siya. Dahil sa kanyang kakaibang itsura. Sorry po, ma'am. Ang totoo po niyan, ilang beses ko rin pong tinangka magpakamatay noon. Dahil po sa pagmamaltrato, pang-aapi, at panghusga po sa akin ng mga tao. Pero, na-realize ko rin po na hindi po sagot ang suicide. At ang lahat ay pagsubok lang po ito sa buhay. Sana ganyan din ang naisip ng anak ko noon. Anyway, isa rin sa dahilan kaya kita pinatawag ay yung tungkol sa napulot mong bag kahapon. Did you know na kay Atty. Reynante Montes ang bag na yun? Ganun po ba? Very thankful siya kasi naibalik sa kanya yung pera. But curious lang ako, Marco. What made you decide na ibalik yung pera? You know, 200,000 pesos is a big amount of money. Pwede ka magsimula ng bagong buhay. Hindi po kasi sa akin ang pera kaya ibinalik ko po, ma'am. Nag-aalala din po ako dun sa taong may-ari. Sigurado pong kailangan niya yung pera. Obligasyon ko pong gawin kung ano yung tama. Ma'am, kahit po na mahirap lang ako, mas mahalaga po para sa akin ang tiwalang ibinibigay sa akin ng mga tao. At ayoko pong sirain yun dahil lang sa pera. Okay. Masaya ako narinig yan mula sa'yo. Basta, Marco, palagi mong gawin kung ano ang tama. Tutulungan naman kitang makaahon sa buhay mo. So, what's your impression, Guada? Mapagkakatiwalaan si Marco Atty. Reynante. I know. Kasi I can feel the sincerity sa mga sinabi niya sa akin. Alam kong hindi siya magnanakaw o magpapasilaw sa pera. Sa likod ng kakaiba niyang itsura, nagtatago ang isang taong may mabuting kalooban. Coming from you na hindi basta-basta nagtitiwala sa tao, I guess you're right. Kahit ako nung bata pa tayo, dumaan din ako sa butas ng karayom just to get your trust. Oh, so, what are your plans now? I'll hire a private investigator. Paiimbestigahan ko nakaraan ni Marco. Pagkatapos nun, I will help him. Tulad ng pagtulong ko noon sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. I want to change his life. And I believe na kaya kong gawin yun. Mga bata, magtanong-tanong kayo dyan. Hanapin niyo si Marco. Boss. Ito ang litrato niya. Pagtanong-tanong niyo dyan, dahil malaki utang niya sa akin. Opo, boss. Doon ako magtatanong sa babae niyan. Ale! Oh. Pwede po kayong mabala? Tatanong ko lang po sana kung nakita niyo tong taong guy na to. Marco po ang pangalan niya. Nako, hindi po. Pasensya na. Ganun po ba? Sige po. Brad,
Brad, dali lang. Bakit po? Tatanong ko lang sana. Kilala mo ba ito nasa litratong to? Mabalahibo yan. Parang unggoy. Ha? Sorry po. Hindi ko po siya nakita. Hindi ko po siya kilala. Marco! Mabuti nakita kita. Bakit, Monching? Huwag kang lalabas ng resort, ha? Kasi merong naghahanap sa'yo, eh. Ha? Sino? Kasi kanina, habang nasa palengke ko, may 3 lalaki nagtatanong-tanong sa mga tao doon. Isa ako sa napagtanungan ng isa sa 3 lalaki. Pinakita nila sa akin yung litrato mo. Siyempre, nagsinungaling ako. Wala kasi akong tiwala sa mga naghahanap sa'yo, eh. Nagpakilala ba siya sa'yo? Hindi. Pero natatandaan ko itsura niya, eh. Malaki katawan, kalbo, singkit, at medyo may katandaan na. Si Mang Pulong. Tama. Natatandaan ko nga pala. Tinawag siyang Boss Pulong nung isang kasama niya. Teka, bakit ka ba nila hinahanap? May atraso ka ba sa kanila? Si Mang Pulong yung amo ko. Sigurado, pag nahuli nila ako, ibabalik niya ako sa perya para maltratuhin uli. Ng kapalaran dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Nasabi sa akin ni Monching na mayroong mga tao naghahanap sa'yo, Marco? Opo, ma'am. Dati ko pong amo sa perya ang naghahanap sa akin. Siguro po, hindi po siya naniniwala na namatay ako dun sa trahedya. Ma'am, natatakot po ako. Ayoko pong bumalik sa dati kong amo kasi sobra-sobra po ang pagmamaltratong natanggap ko sa kanya. Alam ko. At hindi kita ibabalik sa kanya. Kaya huwag ka matakot, Marco. Actually, may naisip na ako kung papaano ka makapagtatago sa kanya. Talaga po, ma'am? Ano po gagawin natin kay Marco, Dr. Aguata? Ikaw ang i-assign ko sa task na ito. Dahil dati kang barbero with the use of my hair removal invention. Tutulungan natin si Marco na magbago ng anyo. Kaya naman po, Doktora. Yun nga lang, mukhang matagal nag-uupitan at ahitan ito. Kaso po, ma'am, mabilis pong tumubo ang buhok ko sa mukha. Don't worry. Lupita's hair removal cream is very effective. Especially made for patients with hypertrichosis or werewolf syndrome. Pag pinahid mo ito sa mukha, matatanggal agad ang mga balahibo. And in just a matter of minutes, yes, it's temporary pero matatagalan pa bago humaba ulit. Let us say 1 or 2 weeks. Excited na ako para sa iyo, Tol. Gusto namin makita ang totoo mong itsura, Marco. Basta, Marco, huwag kang mag-aalala. Ako ang bahala sa iyo. Magiging gwapo ka. Aha. Ayan, dito. Ayan. Yun. Konti na lang. Malapit na. Dito. Op, yan, pantay. Yan. Tapos na. May I see? Yan, ma'am. Oh my God, Marco! Ano na pong itsura ko? Sandali. Ihahanap kita ng salamin. Ito.
Eto. Tingnan mo sarili mo sa salamin. Ako ito? Para ka palang foreigner, Marco. Sa itsura mo yan. Pwede ka nang maging artista. Dr. Aguada, ano po masasabi nyo? Kamukha mo ang ama ni Anthony. Sandali po. Dr. Aguada, nakaka-istorbo ba ako? Oh, attorney. Halika. Pasok ka. Tingnan mo si Marco. Pag inahit ang makapal niyang balahibo. Doc Guada, may kamukha siya. Si Anthony, hindi. Si Danny. Tama ka, Atty. Reynante. Kamukha nga niya si Danny. At natitiyak ko, ganyan din ang mukha ng anak ko. Pag wala ang makapal niyang balahibo sa mukha. Kung ganon, ikaw pala, Marco, ang perfect endorser. Good. I'm so happy for you. Sa totoo lang po, hindi po ako magpaniwala na ganito palang itsura ko kapag walang buhok sa mukha. Tutulungan din kita na tanggalin ang makapal na balahibo sa ibang parte ng katawan mo. Para todo lang makeover mo. Maraming salamat po, Dr. Aguada, Monching. At sa inyo rin po, Atty. Montes. Hindi niyo po alam kung gaano po ako kasaya ngayon. Congratulations, Marco. Ito na ang bagong simula ng buhay mo. Ngayon, naritong buhay ni Marco Antonio, itinakda ng kapalaran, dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Pinatawag niyo po ako, Ma'am Guada. Maupo ka. Anyway, kaya kita pinatawag ay para ibigay sa'yo ang mga ito. Mga branded na damit, sapatos at bag? Yes. Mga branded lahat yan. Bale, regalo ko ang mga yan sa'yo. Salamat po, ma'am. Pero nakakahiya po yata sa inyo. Wala sa akin yan. Besides, nakita ko kasi nakakunti lang ang mga damit mo. Tapos, iisa lang ang sapatos mo. Kaya naisipan kitang bilhan. Ang gaganda po. First time ko po magkakaroon ng ganitong kamamahal na gamit. Anyway, hindi lamang yan ang regalo ko sa'yo. Talaga po? Dahil sa susunod na linggo, sasama ka na sa akin sa Maynila. And you will work in my company as my personal secretary. Management trainee. Diyos ko. Attorney Reynante Bontes, check this. Oh. Anong laman ng envelope na to, Doc? Lumabas na ang buong resulta ng private investigation ko kay Marco. Taga-Negro siya. Anak daw siya ng isang Danilo Garay. Anyway, for almost 8 months, nakilala ko na ang pagkatao ni Marco. Ilang beses kong nasubukan ng katapatan niya.
At masasabi kong mapagkakatiwalaan siyang tao. I agree, Doc. Mabait na bata si Marco at malaki ang posibilidad na umasenso sa balang araw. Because he's hardworking. And not only that, he's also a leader. At magaling pagdating sa mga critical problems and decision-making. Pwede siya sa corporate world. Kaya nasasayangan ako, attorney, kung mananatili siya sa clerical position. Besides, parang anak na ang turing ko sa kanya. Ni minsan hindi siya umabuso sa magandang pagtrato mo sa kanya. Unlike ni Sanya, na akala natin noong una isang santa. Yung pala alam mo na, I'm sorry, Guada. Why say Pero- sorry? Totoo naman yung Reynante. Malaki ang kaibahan ni Marco kay Sanya. And for me, hindi importante sa akin ang mga achievement ng isang tao, but his values. Dapat may humility. Because there is a bigger chance of success kapag may values ang isang tao. So, ano ang plano mo kay Marco? Parang mas gusto kong gawing tagapagmana si Marco kaysa kay Sanya. Reynate, I want to adopt him as my son. Talaga po, Ma'am Guada? Matagal ko nang pinag-isipan to, Marco. Nanghihinayang ako kung mananatili ka lang sa ganyang buhay. And besides, parang anak na talaga ang turing ko sa'yo. Oh yes, I see my son Anthony in you. At natutunan na kitang mahalin bilang anak. Ma'am Guada, sa totoo lang po, nagpapasalamat po ako at binigay kayo sa akin ng Diyos. Dahil po sa inyo, naramdaman ko ang pagmamahal ng isang ina. Binago niyo po ang buhay ko. Naranasan ko po na mahalin, purihin, at hangaan ng mga tao nang hindi ko po nararanasan noon. Ma'am, malaki po ang utang na loob ko sa inyo. At ikinarangal ko po na maging ina ko kayo. Marami ka rin binago sa akin, Marco. Simula nang dumating ka, naging masaya uli ako. Nahuli kong naranasan nung buhay pa ang kaisa-isa kong anak na si Anthony. Unti-unting nawala ang aking pangungulila sa kanya. Kaya sobra-sobrang ang magiging kasiyahan ko kung tatanggapin mo ko bilang legal na ina. Marco. Opo, tinatanggap ko po. Simula sa araw na ito, Mama na ang itawag mo kay Guada. Mama. Ako na ang bahala sa lahat ng documents para maging legal ang adoption. At para sa kaligtasan mo, kailangan mo magpalit ng pangalan para hindi ka na nangangamba na matunton ng dati mong amo. Pumapayag ka ba, Marco? Opo, attorney. Attorney Reynante, ikaw na ang bahala doon. Yeah, sure. Guada. Paubaya mo na sa akin ang lahat. Simula ngayon, hindi ka na si Marco. Ikaw na ang aking kaisa-isang anak na si Antonio. Si Antonio de las Heras. Anong buhay ang naghihintay kay Marco na ngayon ay si Antonio de las Heras? Ano-anong mga pagsubok ang kanyang mararanasan sa bagong mundo niyang tinatapakan? Mga ginintuang kasaysayan. Hi, Attorney Montes. Oh, Sanya. Congratulations sa successful launching ng ating hair removal cream. Well, ako pa ba? Oh, anyway, napapansin ko palagi kayong busy ni Tita Guada. Marami ba siyang pinagagawa sa'yo?
Yeah. Marami. Like, This adoption papers. Wait. Did you say adoption papers? Mag-aampon si Tita Guada? Yes. At masasabi kong maswerte yun dahil isang sikat na bilyonarya ang aampun sa kanya. What? Are you okay, Sonia? Nasurpresa ako kasi wala namang binabanggit sa akin si Tita na mag-aampon siya. Attorney, tell me, sino siya? Ilang taon? Saan galing ampunan? Yung aampunin ni Dr. Aguada is almost the same age as Anthony. Kung nabubuhay pa ito. You know him. Nakita mo na siya before sa resort. Teka, you mean yung dating pangit at mukhang unggoy na personal secretary ni Tita? Yes. Si Marco. Oh, come on, Sanya. Don't be too harsh. Dahil sa mga susunod na buwan, isa mo na siyang amo. No! No, Reynante! Hindi ako makapapayag! Ayoko makahati ang lalaking yun sa kayamanan ni Tita Guada! Ma, sino po ba yung imimit natin? oh, my best friend. Si Henrietta Imperial. She's a famous celebrity stylist and fashion designer. Masyado kasing busy si Henrietta, pero pupunta pa rin siya dito. Hindi siya makakatanggi kay Guada. Oh, here she is. Doc Guada. Oh. It's been months since we last met in Milan Fashion Week. Well, you look prettier, Henrietta. Oh, thank you. Oh, Attorney Reynante. Nice to meet you again. Likewise, Henrietta. Kumusta ka na? Eto, busy-busyhan dahil maraming clients na nagpapagawa ng wedding gowns. Yung isa kong client, si primetime Queen Marian Rivera. Oh, as expected. Mga sikat talaga ang mga clients mo. Anyway, may ipakikilala pala ako sa iyo. Ang aking adopted son, si Antonio. So, siya pala. Siya pala yung sinabi mo sa akin sa phone kagabi. Well, nice to meet you, Antonio. Nice to meet you din po, Ma'am Henrietta. Anong ma'am? Just call me Tita Henrietta. Anak ka ni Dr. Aguada, so close na kita. Opo, tita. Tulad ng napag-usapan natin sa phone, gusto kong turuan mo siya on how to act like a classy, rich gentleman. I want him to gain confidence kapag humarap siya sa mga mayayaman, kilala at respetado mga tao. At naniniwala ako na ikaw ang perfect trainer para sa aking anak. Yun lang ba? Yes. Maliit na bagay, Doc. Ako na ang bahala kay Antonio. I'll make him the best gentleman he could be. Attorney? Yes, Doc Guada. While Henrietta is doing her job, please contact the best tutor in town to help Antonio. Okay. Schedule it during weekend so it won't overlap to Henrietta's task. Karamihan sa mga mayayaman, mapanghusga ng kapwa. That is why manners matter.
Kailangan kumilos ka ng naaayon sa standards ng mga mayayaman. Anyway, there are 5 simple etiquette habits ang mga mayayaman na dapat mong tandaan. Are you ready, Antonio? Opo. Stand up. Okay. First, they introduce themselves properly. Always remember proper handshake. Smile, but not too much. Make eye contact without staring. Like this. Hi, how do you do? Kung mapapansin mo, hindi mahigpit at 2 handshake lamang ang ginawa ko. Eye contact is also important kasi diyan makikita ng kausap mo na confident ka o hindi. And rich men are all confident. Antonio, these are books that will help you improve your grammar and diction. Okay. Babasahin ko po. Grabe. Ang mamahal ng mga damit dito. Rich men know how to dress properly. Always remember the motto, dress for success. Ayon nga sa isang study, wearing nice clothes in the office can affect the way people perceive you, how confident you're feeling, and even how you're able to think abstractly. Okay. Pero, kailangan po ba talagang branded at mamahalin ang palaging susuotin ko? Well, not every time, but it counts. Meaning, pag mga importanteng events like stockholders meeting or any formal occasions, kailangan mong nakasuot. At kapag nakatayo ka, kailangan may dignidad. Hindi yung nakahukod tulad ng ginagawa mo ngayon. Okay po. Sorry po. You're a fast learner, Antonio. And I appreciate it so much. Malaki rin po ang naitulong niyo sa akin. Pinagtiyagaan niyo po talaga ako. Maraming salamat po. I'm so happy na natulungan kita. But in case you need more help, just call me. You have my number. Okay, rich people have good table manners. Meaning, kapag kumakain ka, dapat with class. This means putting your napkin on your lap as soon as you sit down, not starting until everyone has their food. Eating at the same pace as the rest. Sitting straight up and excusing yourselves when you're done. Also, alamin mo ang mga utensils na dapat gamitin kapag kumakain. Like, kapag steak ang pagkain, tulad ng nasa harapan natin. Ang dapat gamitin dyan, yung tinidor at kutsilyo. Ang kutsara, usually sa soup or sa kanin lamang. Ganito ang tamang paghawak niyan. Ganito po? Naku, nahulog. Sorry po, tita. It's okay, Antonio. Don't worry. Matututo ka rin. More than 5 months nang tinuturuan ni Henrietta si Antonio ng proper etiquette. At hands-on ang pagturo niya every Saturday and Sunday. Sa tingin ko naman, natututo si Antonio. Actually, nakikita ko na yung mga pagbabago sa kilos niya, pati sa pagsasalita niya. He's now a real gentleman. Well, anyway, may good news ako sa iyo. Processed na ang adoption papers. Oh! Kasama na rin ang change of name. Anak mo na talaga si Antonio. Oh, good! Tuloy!
Good morning, Ma. Attorney Reynante. Tamang-tama ang dating mo, Antonio. Come here. Have a seat. May magandang balita kami sa iyo, Antonio. You are now the legally adopted son of Guada de las Heras. Really, Ma? Yes. That's good news. Congratulations, Antonio. Anyway, thank you, Attorney Reynante. Hindi magiging posible ang lahat kung wala kayo. Wala yun. I'm so happy for both of you. Well, anyway, napapansin namin na may class ka na pag magsalita. And you already know how to speak English properly. Magaling po kasi magturo si Tita Henrietta. Marami po akong natutunan sa kanya. Oo, may tatanong nga pala ako sa iyo, anak. Ano yan, Ma? Gusto mo bang bumalik sa pag-aaral? Opo. Matagal ko na pong gusto na makapag-aral ng college. Ano ba ang pinapangarap mong profesyon? Gusto ko po sanang maging dermatologist. Tulad niyo, Ma. Well, aminin ko na medyo mahirap ang pagdaraanan mo bago ka maging isang ganap na dermatologist na tulad ko. Like any medical professional, becoming a dermatologist requires years of schooling. Aside from earning your bachelor's degree, kailangan mo rin ang additional 4 years of medical school. At kapag naipasa mo ang mga major exams, residency is needed. Don't worry, Ma. Kakayanin ko po yon. Kayo po ang gagawin kong inspirasyon para makatapos po ako at maging isang ganap na dermatologist. Or should I say, Antonio de las Heras? So nice to meet you, Dr. Montero. Nice suit, by the way. And nice, elegant name. Hindi halatang dati kang si King Kong. Just kidding. Kakausapin mo ba si Mama? Nasa office siya. Kausap si Dr. Irazaval. Mama? Oh, talaga nasasanay ka na sa pagiging de las Heras. Tell me, ano bang pinakain mo kay Tita Guada at gano'n na lang siya kabait sa'yo? Huh? Come on! I-share mo naman sa akin para magawa ko rin. Ano bang gusto mong puntuhin, Sanya? Hindi lang ako makapaniwala sa ginawa ni Tita. Inampon ka niya? For what? Para maging tagapagmana ng ari-arian niya? Hindi kayamanan ng habol ko. Oh, really? Tell that to the Marines. Kahit kailan, hindi ako maniniwala na kaya ka nagpaampon kay Tita. It's just dahil gusto mo lang magkaroon ng mother? Hindi ko alam kung ginayuma mo siya para lang maging boba at ampunin ka niya. Sanya, ayoko makipag-away sa'yo. Hindi ako pumapatol sa babae. Hindi naman ako nakikipag-away sa'yo eh. I just wanna say na wag kang haharang sa daraanan ko. You might be her adopted son, pero nag-sacrifice ako ng husto to make this company successful. Anyway, yung suot mo na suit, that's very expensive. One of the most expensive suits in the world, right? Yep. You know what? Bihisang ka man ng mamahaling damit at sapatos. Still, you look like a gorilla. Wow! Grabe ka naman mang insulto sa anak ko, Sanya. Tita Guada? Narinig ko ang lahat ang mga pinagsasabi mo kay Antonio. Oh, yes.
Branded ang mga suit na binili ko para sa kanya. So what? Anak ko naman siya. I'm sorry. Ngayon, kung kinakalaban mo si Antonio, para na rin ako ang kinakalaban mo. So ano, Sanya? Anything to say? Tita Guada, I'm just kidding sa sinabi ko kay Antonio. Oh, come on. Mama, don't worry. We're fine. Hindi po kami nag-aaway ni Doc Sanya. Okay, son. Oh, by the way, all set na yung enrollment para sa yung pre-med. Pre-med? Ibig niyo sabihin plano niyong pagdoktorin si Antonio? Oh! Bala kasi na Antonio na mag-iisang dermatologist na katulad natin. And I think, tama ang naging desisyon ng anak ko. Balak niyo ba siyang pumalit sa inyo sa De Las Heras Medical Group? Of course, yes. Siya lang naman ang nag-iisa kong anak. At wala ng iba. Hindi ako sang-ayon sa desisyon ni Tita Guada. Sobrang sakripisyong ginawa ko para sa company. Tapos mababaliwala lang ako dahil pagdating ng gorilyang yun. I hate him so much. I hate him! Ay, mabuti pa. Talawin ko si Mama sa mental hospital. Ma, kumusta na po kayo? Pasensya na po kung bihira lang ako dumalaw dito sa inyo. Pero hindi ko naman po kayo nakakalimutan. Eto, pinilang ko po kayo ng bagong manika na paglalaruan. Ma, alam niyo po ba, malapit ko na sanang maabot ang mga pangarap ko. Malapit ko na sanang mapasakamay ang De Las Heras Medical Group. Kaso may humadlang na salot. Pero wag kayong mag-alala, Ma. Madaling puksain ang salot. Nagawa ko na po yun dati. Kaya, magagawa ko ulit. Konting tiis na lang, Ma. Maaabot na natin ang mga pangarap natin. Pag nagtagumpay ako, iaalis ko na kayo dito sa mental hospital. Pangako. Huwag kang magsayang masyado, Antonio de las Heras. Dahil sinasabi ko sa'yo, matutulad ka rin sa tunay na anak ni Tita Guada na si Anthony. I promise! Si Sanya na bang bagong kaaway na dapat pag-ingatan ni Antonio? Ano kayang maaari niyang gawin na magpapabago sa buhay ni Antonio? Maginintuang kasaysayan. Dr. Aguada, Oh, Monching, ikaw pala. bakit hindi po niyo lapitan ang anak ninyo? Hindi na. Baka makaabala pa ako sa pag-aaral niya. Masipag pong mag-aaral si Sir Antonio. Hindi ako nagkamali ng desisyon na kupkupin at ampunin siya. Mabait, magalang, masipag. At alam ko, may kinabukasan ang De Las Heras Group sa kanya. Tama ho kayo, ma'am. Teka ho, Doc. Ano po yung hawak nyo? Libro? Diary ito ni Anthony. Isa sa mga natitirang alaala sa akin ng aking anak. Bago siya namatay, ibinili niya ito sa akin. Binasa kong lahat ang nakasulat dito. Kaya alam ko kung ano nangyari sa anak ko bago siya nawala. Ganun po ba? Kaya pinangako ko na gagawin ko ang lahat para maprotektahan at mabigyan ng magandang buhay ang aking anak na si Antonio. Here is your milk, my son. Thank you, Ma.
Oh, it seems that you're focusing too much sa iyong studies. Opo. Dahil ayoko pong mabigo. Ito po yung reseta ng anak ninyo, ma'am. Kunin niyo po yung free medicine sa aming moving pharmacy na nasa labas po ng gym. Iabot niyo lang po itong reseta sa pharmacist assigned. Oh, marami pong salamat, Dok. Ulog po kayo ng langit sa amin ng anak ko. Wala pong anuman. Karangalan po namin makapaglingkod sa inyo. Hello, ma? Napatawag po kayo. Kumusta na kayo dyan? Marami pong taong pumunta sa derma mission namin. Nakakapagod po pero nakakatuwa. Lalo na po pag nakikita namin yung mga tao na masaya. Good luck, anak. Oh, by the way, tomorrow na ang party with the press. Be ready. Of course, Mama. I'm ready. May big announcement ako bukas. Big announcement? Yes. About what? Oh, basta. Surprise. Don't be late for tomorrow. Sure, Ma. They say I'm a celebrated dermatologist and doctor to the stars, known for pioneering the skincare, laser, and liposuction industry in the Philippines. After gaining my degree in medicine and surgery at the University of Santo Tomas and a diploma in dermatology from the Institute of Dermatology in Bangkok, I opened my very first clinic here in Makati in 1984. Today, we celebrate 35 years as the country's most trusted beauty empire. The De Las Heras Medical Group, which currently operates 30 clinics in Metro Manila, 3 in Cebu, and 2 in Davao. We also have clinics overseas, 1 in Tokyo, Japan, 1 in Bangkok, Thailand, 1 in Seoul, South Korea, 1 in Los Angeles, California, and 1 in Miami, Florida. Gusto ko kayong pasalamatan lahat. Dahil kung hindi dahil sa tiwalang ibinigay niyo sa akin, hindi ko ma-achieve ang success na ito. I'm already satisfied with the outcome of my 35 years of service. And that is why I'm announcing my retirement at De Las Heras Medical Group starting today. Oh, but don't worry. Ang papalit sa akin ay isang taong handang ipagpatuloy ang aking nasimulan. Siya ay isang matalino, masipag, isang leader, at may pusong busilak. He loves this industry and currently he's pioneering the importance of derma awareness to the public. Ladies and gentlemen, without further ado, let me introduce to you the sole heir of the De Las Heras Medical Group, my son, Dr. Antonio De Las Heras. At ngayon, naritong buhay ni Marco Antonio, itinakda ng kapalaran dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan.
Jerry! Yung mga boxes na yun sa office, dalhin niyo sa parking area at ipasok sa sasakyan ko. Yes, ma'am. Naghihintay na sa inyo si Monching sa reception to assist you. Okay na to. Tita Guada? Oh, Sonia, what are you doing here? Meron ka ba ibabalita sa akin? Just heard the news na magre-retire na kayo. At si Antonio ang papalit sa inyo? Yeah, I'm officially retiring. Kaya nga inimpake ko na yung mga personal belongings ko para ma-occupy na ito ni Antonio. No, tita. And why not? Kasi ako dapat ang papalit sa inyo, not Antonio. I worked so hard for this company. I invested my time, effort, money, a lot, everything, just to make this company successful. Tapos, iba lang ang makikinabang ng mga pinaghirapan ko. The board has already decided that si Antonio ang susunod na CEO ng De Las Heras Group. At saka siya lang naman ang may karapatan na maging CEO ng kumpanya ko dahil anak ko siya. Wala pa siyang napatutunayan. Oh, really? The way I see it, mas maraming napatunayan si Antonio kaysa sa iyo, Sanya. That is why I chose him over you. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. I object! Isa yan sa mga dahilan kaya hindi kita pinili bilang tagapagmana ko. You're too ambitious, Sanya. Sa sobrang kagustuhan mo mapasayo ang kumpanya ko, tumapa ka ng ibang tao. Alam ko kung ano ang ginawa mo kay Anthony. What? Anong pinagsasasabi niyo, tita? Kaya hindi kita pinili dahil binasa ko ang diary ng anak ko. At nalaman ko lahat ng ginawa mo sa kanya. Kaya siya nagpakamatay. Sinamantala mo ang kahinaan niya. So, yun lang ba? Okay. I admit, ginawa ko nga yun. Walang kwenta kasi yung anak mong King Kong. Oh, dare you! That is the reason why I got rid of him. At hindi rin ako magdadalawang isip na gawin yun sa bago niyong anak. Don't you dare! Subukan mong galawin ang anak ko at makikita mong hinahanap mo. Yun ay kung buhay ka pa. Are you declaring war against me? Oh, yes! Yes, tita. I'm declaring war against you and Antonio. Huwag kang mayabang! Dahil hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Oras na may gawin kang hindi maganda kay Antonio. Tama lang pala desisyon kung huwag kang pagkatiwalaan. Get out of my office now! Get out! Tita? Ihingi mo ng tulong. Hindi ako makaina. No, tita. I won't do that. Panonoorin na lang kitang pamatay. Oh, that is what I'm expecting. Tama lang yan. Nakarma ka, ha? Monching! Monching! Anong nangyari kay Mama? Nakita siya ng isang kaopisina na nakahandusay. Inatake sa puso, mama mo, habang nag-iimpake ng mga gamit sa opisina niya. Tinawagan din namin si Atty. Montes para puntahan kami dito sa ospital. Kasama na namin siya kayo. Nasaan si Mama? Antonio, si Atty. Montes. Antonio, Attorney, ano pong balita kay Mama? kakakausap ko lang doon sa doktor. Wala na si Doc Guada.
patay na ang mama mo. Hindi, attorney! Hindi pwede! Antonio, sandali! Sasama ko! Antonio! Mama! Mama! Oh, Mama, gumising ka makiusap! Mama! Mama! At ngayon, naritong buhay ni Marco Antonio, itinakda ng kapalaran, dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. nailibing na si Dr. Aguada. Pakikiramay ako sa'yo. Monching, hindi ko pa rin matanggap na wala na si Mama. Masakit. Kung panaginip lang to, gusto ko nang magising. Alam ko kung gaano kasakit mawala ng isang ina. Pero kailangan mong magpakatatagan. Sorry, I'm late. Anong ginagawa mo rito, Sanya? Di ba ngayon mo babasahin sa amin ni Antonio ang last will and testament ni Tita Guada? So I guess dapat nandito ako. Maupo ka, Doc Sanya. Anyway, ano bang nilalaman ng last will ni Mama? Attorney Reynante. Okay. I want you all to know. 4 na abogado ang naging witness sa pagpirma ni Guada sa kanyang last will and testament dated October 21, 2018. So, last year pa pala niya pinirmahan yan. So, ano mapupunta sa akin? Ayon sa kanyang last will and testament, lahat ng shares niya sa De Las Heras Medical Group, Guada Pharmaceuticals, Golden Girl Travel Agency, and Guadalupe Holdings ay mapupunta lahat sa nag-iisa niyang anak na si Antonio de las Heras. And also, lahat ng properties ni Guada, including yung mga resorts sa Batangas and Palawan, all the said properties, shares, bank accounts totaling to $3.7 billion ay mapupunta lahat kay Antonio de las Heras. Signed by Maria Guadalupe Tanhuatco de las Heras. What? Tapos, wala siyang iniwan para sa akin? Sadly, wala nga. No! No, this can't be! Hindi niya pwedeng gawin sa akin to! Hindi! 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 I'm so sorry, Doc Sanya. Hindi ko rin in-expect ang laman ng last will ni Mama. Anong hindi mo ine-expect? Ang sabihin mo, matagal mo nang pinagplanuhan yan! Ako lang ang dapat may karapatan sa mga ari-arian ni Tita! At hindi ikaw! Ikaw, Marco Garay!
Wala kang karapatan dahil sampid ka lang sa pamilya namin! Maghahabol ako sa korte! Dumaan lahat sa legal na proseso ang last will and testament. At talagang mas malaki ang karapatan ni Antonio dahil siya lamang ang nag-iisang anak ni Guada. And besides, kitang-kita sa CCTV kung paano mo pinabayaan si Doc Guada habang inaatake ito. Ano? Totoo, Atty. Reynante? Attorney Montes, hindi! You killed her! Anong karapatan ng sinasabi mo? You don't have any blood relation whatsoever kay Doc Guada. Your insane mother is just a close friend of hers. Kaya niya kayo tinulungan. Case closed! Makakaya-kaya ni Antonio ang mga darating na pagsubok sa kanya. Ano naman ang mga hakbang na gagawin ni Sanya? Mga ginintuang kasaysayan. Ayan, Antonio. Tapos ko lang i-tape itong box ng mga gamit ni Dr. Aguada. Nakakalungkot isipin na wala na siya. Wala man siya physically. Pero alam ko, kinagabayan tayo ni Mama. Naku, meron pa pala akong hindi nabalot. Ano yan? Notebook ba yan? Hindi. Diary ni Anthony. Nako, huwag na nating basahin yan. Akin na. Eh, Isasama ko dito sa gamit ni Mama. Curious lang ako. Binasa kaya yan ng mama mo? Antonio, Ah, may magandang balita ako sa iyo. ano yun, Atty. Reynante? Nag-text sa akin yung friend colleague ko, no? Ang sabi, ibinasura daw ng korte yung claims ni Sanya. Kasi naman masyadong mapaghangad ang babaeng yun. Ayan tuloy, sopla. Magtayo man siya ng sarili niyang clinic. But I'm sure, hindi niya ibebenta yung shares niya sa De Las Heras Group. Palagi ka mag-iingat, Antonio. Dahil hindi natin alam kung ano ang pinaplano ni Sanya ngayong nabasura ang claims niya. Don't worry, attorney. Matagal ko na siyang pinaghandaan. Wala akong balak na patulan siya pero kung malalagay sa panganib ang kumpanyang pinaghirapan ni Mama, ibang usapan na yon. Hindi na ako yung tulad ng dati na pumapayag magpaapi. Lalaban ako kung kinakailangan. Tita Henrietta, sorry I'm late. May meeting lang kasi akong dinaluhan. It's okay, Antonio. Come, have a seat. Bagay na bagay sa'yo yung Dolce & Gabbana suit. Thanks. Look, pinagtitinginan ka ng mga tao dito sa restaurant. Well, that's expected since you're a celebrity. Anyway, kaya pala ako nakipagkita sa'yo para magpaalam. Ha? Bakit, tita? Saan po kayo pupunta? Well, I'll go back to Paris para asikasuhin yung mga boutiques ko doon. Matatagalan pa ako bago makabalik. Ganun ba? Mhm. Sayang naman. Kayo pa naman ang inaasahan ko pagdating sa fashion. Sa totoo lang, tingin ko, hindi mo na ako kailangan. Marunong ka na pagdating sa fashion and styling. Lahat ng mga itinuro ko sa'yo, na-apply mo na. Pero kahit na nasa Paris na ako, pwede ka pa rin kumonsulta sa akin via Skype. Sure, tita. Thanks for everything, tita. Kung hindi rin dahil sa inyo, walang Antonio de las Heras. I'll miss you. Same here, Antonio. Antonio! Attorney Reynante. Pasok ka. Have a seat. Okay. Ano bang pag-uusapan natin? May paggagawa ka ba? Attorney,
Kailangan ko ng investigador. May ipapahanap sana ako. Yun lang ba? Madali lang yan. Sino ba ipapahanap mo? Yung dati kong pamilya sa Negros. Actually, gusto ko lang malaman ang buhay nila pagkaraan ng maraming taon. Gusto kong malaman kung buhay pa yung nakagisnan kong tatay. Nagawa ko na magpaimbestiga noon sa request ng mamagwada mo. At ngayon muli akong magpapaimbestiga. At ngayon, naritong buhay ni Marco Antonio, itinakda ng kapalaran, dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ayan. Ayos na ba gupit ko sa'yo? Oo, Monching. Dahil sa'yo, heartthrob na naman ako. Nga pala, di ba nag-hire ka ng investigador para hanapin yung dati mong pamilya? Oo. Pero naghihintay pa rin ako ng balita hanggang ngayon. Antonio, Attorney Reynante. may balita na ako tungkol sa dati mong pamilya sa Negros. Talaga? Ano? Kumusta na sila? Buhay pa ba si Tatay Danilo? Yes, buhay pa ang tatay Danilo mo. Pero ayon sa investigador, naka-wheelchair na siya at hindi makapagsalita ng maayos dahil sa na-stroke. Ganun ba? Yung kapatid mong si Bernard, pinuno ng mga manggagawa sa Hacienda Esmeralda. Magkasama pa rin sila ng asawa niyang si Milen. May anak na sila, lalaki, pero may sakit. May sakit? Anong sakit? Hindi naman life-threatening, no? Pero meron itong giant congenital melanocytic nevus sa mukha at buong katawan. It means may malalaking mga nunal sa buong katawan ng pamangkin ko. Ang balita ko, tumigil na raw sa pag-aaral ang pamangkin mo na Gabi ang pangalan. Hindi na rin daw lumalabas ng bahay dahil madalas daw na mabuli sa eskwelahan dahil sa itsura niya. Kawawa naman siya. Sina Elaine at Nanay Yoli. Yung isa mong kapatid na si Elaine nasa Maynila, nagtatrabaho. Ang Nanay Yoli mo naman nasa bahay lang, nag-aalaga sa asawa at apo niya. Si Elaine, sana magkita rin kami kung nandito siya sa Maynila. Doon pa rin ba sila nakatira? Oo. Pero nanganganib na mapaalis sa tinitirhan nila dahil 4 na buwan na raw hindi nakakabayad ng upa. At saka meron daw problema sa Hacienda Esmeralda kaya hindi pa raw napapasweldohan ng mga manggagawa. Mukhang nalulugi ng araw. Makasabat na ako, Antonio. Attorney. Grabe naman, Antonio. Mukhang nakaharma yung kapatid mo na nanglalait at nagmamaltrato sa'yo dati. Sa totoo lang, naaawa ako dun sa pamangkin ko. Nararanasan niya ngayon yung pinagdaanan ko dati. Anong plano mo? Gusto mong bumalik sa kanila? Mahihirapan kang bumalik sa kanila dahil itinuring ka na nilang patay. Maski yung tatay Danilo mo na yon, na ayon sa bali-balita, alam na ang nangyaring trahedya sa iyo noon. Sa palagay mo, Monching, dapat ko bang balikan ng pamilya ko? Pwede naman. Pero hindi bilang Marco Garay, kundi bilang Antonio de las Heras. Tama si Monching. Kapag bumalik ka, hanggat maaari, huwag mong sabihin sa kanila na ikaw si Marco. Para na rin sa seguridad mo. Lalo na't ayon sa investigador, buhay pa raw yung dati mong amo sa perya, na pinuno na ngayon ng isang sindikato na si Pulong.
naritong buhay ni Marco Antonio, itinakda ng kapalaran, dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Anong sinabi mo, Bernard? Ibinibenta na ni Doña Soledad ang Hacienda Esmeralda. Bakit? Kasi malaki nang nalulugi at hindi na raw makabawi si Doña. Paano na tayo ngayon? Naku, malaking problema to pag nagkataon. Tama ka. Mabuti na lang kung sasaluhin tayo na makakabili ng Hacienda at hindi tayo tatanggalin sa trabaho. Sana naman huwag alisin ang dating mga tauhan. Hindi tayo nakakasiguro. Hindi naman natin kilala kung sino makakabili. Ipagdasal natin yan, Bernard. May babalita ako sa iyo, Antonio. Tungkol saan? Ibinebenta na ng may-ari ang Hacienda Esmeralda. At isa sa kasamang ibebenta ay yung bahay at lupa na inuupahan ng dati mong pamilya. Magkano raw ibinibenta ang asyenda? Hindi ko pa sigurado pero parang nasa around 500 million pesos. Interesado akong bilhin ng Hacienda Esmeralda. Sigurado ka, Antonio? Bibilhin ko yon bilang parte ng aking investment. Alam ko ang lugar na yon. Maganda ang lokasyon. Pwede natin gamitin yon to produce raw materials na ginagamit natin sa mga product ng De Las Heras Medical Group at ng Guada Pharmaceutical. Besides, katabi ito ng Dalampasigan. So pwede nating i-develop into resort na part ng Golden Girls Travels. Maniwala ka, attorney. Ang Hacienda Esmeralda ang isa sa magiging pinakamalaking asset ng aking kumpanya. Naniniwala ako sa iyo. At sa kabalita ko, may malawak itong taniman ng palay o sakahan. Kapag naayos natin yon at napaganda, sigurado, mapapaganda natin ang ani. At malaking bagay din yun. Okay. I'll arrange an appointment with Doña Soledad Andrada Chua para makapag-usap kayo. Go ahead, attorney. Congratulations, Antonio. Grabe. Sobrang taas ng sales ng De Las Heras Group of Companies. Nalampasan natin ang target growth rate. Pero syempre, hindi lang naman ako ang dapat pasalamatan, kundi lahat ng empleyadong bumubuo ng kumpanya. Kaya, kinakailangan magbigay tayo ng incentives or surprise bonus para sa mga empleyado. Tiyak na matutuwa sila. Ay naku, tama ang naging desisyon ni Dr. Aguada na ikaw ang pumalit sa kanya bilang chairman CEO. Pero, alam mo, Monching, parang may kulang pa eh. Kaya hindi ako lubos na masaya. Ano naman yun, Tol? Namimiss ko si Tatay Danilo. Siya ang kauna-unahang taong nagmahal at tumanggap sa akin. Minahal niya ako bilang anak. Kaya kahit na minamaltrato ako ng asawa at mga anak niya, hindi ko makuhang magalit. Kasi nananaig pa rin ang pagmamahal ko sa nakagisnang kong ama. Huwag kang mag-alala. Makakabalik ka rin ng Negros, lalo pat may negosasyon na sa pagitan mo at ni Doña Soledad. Congratulations, Antonio. Ikaw na ang may-ari ng Hacienda Esmeralda. Good job, attorney. Ngayon, ang gusto kong gawin mo, arrange a meeting or conference. Kasama ang lahat ng empleyado ng Hacienda. At si Monching, inutusan ko magpabook sa airline, papuntang Negros. Please coordinate. Sure, Antonio. We'll do it as soon as possible. Oh, Antonio, nandito na tayo sa covered court ng Hacienda Esmeralda. Handa ka na bang harapin ang lahat ng empleyado? Oo, Monching. Sana lang, nandyan si Kuya Bernard at Ate Milen. Mukhang kompleto na ang mga empleyado. O na, magsisimula na ba tayo? Yes, attorney. Magsimula na tayo. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Attorney Reynante Montes,
official representative ng De Las Heras Group of Companies. Kung hindi pa po ninyo alam, ang De Las Heras Group na po ang namamahala ng Hacienda Esmeralda. At pinatawag po namin kayong lahat para pag-usapan ang inyong mga problema sa nakaraang administrasyon at kung paano natin masusolusyonan ang inyong mga problema. Pero, bago natin simulan ang talakayan, nais ko pong ipakilala sa inyo ang CEO ng De Las Heras Group of Companies na ngayon ay ang may-ari na ng Hacienda Esmeralda. Walang iba kundi si Dr. Antonio De Las Heras. Ano kayang magiging reaksyon ng lahat ng empleyado ng Hacienda Esmeralda ngayong may bago nang nagmamay-ari? Mga ginintuang kasaysayan.